Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Katatapos ko lang nagpaligo sa aking mga inahin mga kaibigan kasi medyo binigyan ko sila kahapon ng purga po. Kaya pinaliguan ko ngayon para ngayong gabi ay mag-inject tayo ng B12 po. Ito lang kasi ang ating anuhan mga kaibigan. At saka nagpasalamat tayo na medyo umiinit na po yung panahon mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Anthony Espinilla, Christopher Abuan, Juventino Labrigas, Arvin Lumayog, at saka si Oliver Carinia. Sabi nito si Anthony Espinilla mga kaibigan na pwede ba daw sabay sa conditioning itong kasulat dito ay Quakirot. Quakirot siguro to, pwede po mga kaibigan kasi ito naman Quakirot. Ay alam naman natin yun talagang nagpapaano din yun sa mga muscle ng ating mga manok, muscle po. Kasi walang fats yun mga kaibigan. Nagpapaganda din yun sa panunaw ng isang manok at saka blood circulation ng isang manok po, pati sa tao nga mga kaibigan Kasi yun, yung fiber nun mga kaibigan. Kaya sa atin doon mga kaibigan ay talagang maganda din yun. Ang pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay itong kung mananalo ang broodcock mo o broodstag man, ay sigurado ba yung mga anak nito ay mananalo rin? Ayan, pag-usapan natin yan mga kaibigan kasi yung mga usaping ganyan po na pag mananalo yung broodcock ay magmana yun sa mga anak na mananalo din. Nowadays mga kaibigan, sa ngayon, sa dati po ay yung mentor ko po ay hindi talaga siya ginawang broodcock yung isang manok pag hindi nanalo po. Dati ganyan talaga yun mga kaibigan. Yun talaga, mga taga Bacolod dati ginagawang broodcock kasi 5 times winner, 3 times winner, di ba? Ang iba nga umabot ng 12 times winner. Totoo yan dati mga kaibigan kasi kadalasan mga kaibigan dati po karamihan ay talagang yung may mga angat, di katulad ngayon mga kaibigan na talagang medyo armalite na yung mga palo. Ito lang magkabalda-balda na po, pero dati mga kaibigan angatan talaga. May mga ilag, lemon style ba mga kaibigan? Kaya umabot ng mga 5 bisis na panalo, 10 panalo. Kaya yung mentor ko dati, yung medyo matanda na, may edad na, hindi siya nagpakasta ng isang manok mga kaibigan na wala talagang kung sa Bisaya pa, walay agi ba mga kaibigan? Yung talagang nanalo ng 3 bisis, 4 na bisis. Pero nowadays mga kaibigan talagang na-break na yung ganyang klaseng ganyang klaseng estilo mga kaibigan kasi lalo na ngayon through social media mga kaibigan makakuha na tayo ng broodcock na 25,000, 30,000 kung pumunta ka naman sa mga legit na talaga mga big time farm katulad ng EG, Red Game Farm, yung mga kay Montero ang range price doon mga kaibigan ay nandun na sa mga 50,000, 70,000. Ipag-ilaban natin yan mga kaibigan. Kung matalo, malaking problema. Siguro ang pinakamagandang gawin dyan, bili ka ng palayain mo muna tapos yung mga anak ang ilaban mo, di ba? Pero sa akin naman dyan mga kaibigan, kung kumukuha tayo sa mga red, sa mga EG, pwede naman natin siguro hindi na ilaban po kasi yung mga manok na kinuha natin tested na yan. Kasi yung mga marinig natin yan sa mga sa mga social media na talagang hindi sila gumagamit ng manok na hindi po na isubok o hindi na i-testing kaibigan. Yung mga big time yung labanan doon. Yung si De La Cruz, sino bang pangalan doon? Si Edwin ba yun o talagang naglabanan doon sa gitnaan kaibigan, tinatawag nila yung mga big time na labanan talaga. Sa atin naman, gilid boys, ba't pa natin i-try yung broodcock mga kaibigan? Alam naman natin i-testing doon sa may-ari. May mga vlogger dyan mga kaibigan na talagang napakasikat po. Maraming bumibili. Pero hindi naglaban ng manok mga kaibigan. Naglaban man pero hindi katulad ng mga red, EG na talagang lumalaban talaga doon sa mga big time na labanan po. Tayo naman sa mga gilid-gilid boys, ba't pa natin isugal yun mga kaibigan, di ba? Kung matalo, patay, wala na tayong broodcock. Sa atin dyan mga kaibigan, sa pagkakaanalisa ko dyan mga kaibigan, pag ang isang manok na mananalo, siyempre magaling yon. May mga estilo sa laban, yung mga single stroker siguro, ganon.
katulad ng mga roundhead, limon, siguro talagang mananalo yung mga manok na ganyan, mga kilso. May mga panalong 5 panalo, di katulad sa sweater mga kaibigan, manalo man pero baldado na, ganon. Kaya sa atin dyan mga kaibigan, yung mga ganong klaseng ano po, depende lang kasi yun sa tao mga kaibigan. Pag ikaw may pira ka, gusto mo talagang mananalo yung broodcock mo, yung binili mo sa red, ilaban mo, di ba? Depende lang naman yun sa may-ari po. So sa akin mga kaibigan, di na siguro ano yun, pero pag pinag-usapan mga kaibigan, magmana ba yung pag mananalo yung broodcock o broodstag man, magmana ba yung mga offspring mga kaibigan, o yung kanyang na-produce po na mananalo din. Sa akin dyan mga kaibigan, ang magmana siguro yung estilo sa laban, siguro mga kaibigan magmana yun. Pero pag hindi pinag-usapan natin na yung magmana yung bilang mananalo yung ama, mananalo din yung anak, ako hindi po. Kasi example mga kaibigan, inilaban yun, tapos nakakontra siya na mas magaling pa sa kanya, talo siya, di paano siya maging mananalo po? Siguro sa akin dyan mga kaibigan, magmana lang yung estilo sa laban siguro. Pero pag pinag-usapan po mananalo, nako, mahirap yung mga kaibigan. Depende lang kasi yun, nagano din yun sa swerte po. Kasi itong manok na mananalo, sigurado ba tayo na mga anak na pulos ito ay mananalo din? Di po, kasi hindi ho pare-pareho yung panahon mga kaibigan. May mga time lang siguro yung ama niya ay nananalo kasi medyo lamang siya sa laban o nakauna ba siya, ganon. Pero pag sinasabing magmana yung mananalo mga kaibigan, sa ngayon na time mga kaibigan, nowadays po, di na siguro tayo madala sa ganyan po. Siguro magmana lang yung away o estilo ng laban. Pero pag magmana, pag ang isang manok na mananalo din yung mga anak, hindi po. Nagdepende lang yun sa panahon mga kaibigan, kasi inilaban ito, nagano ka kasi mananalo. 100 po. Kaya nga sinasabi mga kaibigan na walang nakadumina sa sabong. Yun lang ang pinaka-the best na ano dyan mga kaibigan. 7 times winner ang ama. Ang anak hindi nanalo. First na laban, talo na kagad. Yun talaga yun, kasi di mo naman masigurado yun mga kaibigan, lalo na sa panahon na ito. May marami na nag-breed ng roundhead, kilso. Hindi mo talaga sigurado 100% na manalo ka. Kaya hindi natin masabi mga kaibigan na magmana yung bilang isang mananalo po. Siguro magmana yung bilang isang napakagaling na manok, yung ginagamit mong broodcock, magaling, magmana yun sa anak. Sigurado yan. May mga 70% tayo dyan mga kaibigan. Pero pag sinasabing magmana ang bilang isang mananalo, nako, hindi natin masabi dyan mga kaibigan, kasi alam nyo na kung gano'n ang palaging ano mga kaibigan, mayroon na talagang panalo na palagi po sa sabungan. Kaya sa atin dyan mga kaibigan, sabi lang natin dyan, magmana lang yung siguro sa kanyang physical attributes, magmana, makuha dun sa isang offspring. At saka yung estilo ng laban po, talagang mapasa yun mga kaibigan. Pero pag sinasabing mapasa yung bilang isang mananalo, mahirap yun, mga kaibigan, mahirap yun patunayan mga kaibigan. Kasi alam mo na, ito kasi mag-breed tayo, may dalang swerte-swerte din yan mga kaibigan, swerte-swerte. At saka bilang isang magmamanok, kasi maraming dyan factor mga kaibigan, sa pagtakod ng tari, sa pag-conditioning, sa pag-quinting. Isang pagkamali mo dyan mga kaibigan ay talagang hindi na yan mananalo po. Kaya sa atin mga kaibigan, sa part ko lang mga kaibigan, ay talagang depende na lang yun mga kaibigan. Pero sa aking side mga kaibigan, sa tingin ko po hindi ho magmana yung bilang mananalo mga kaibigan. Siguro magmana lang yung estilo ng laban. Ayun lang po mga kaibigan, yun lang ating share sa araw na to. Shout out din kay Manok Nicolas from Tanggob with Love. Manok Nicolas, idol ni Kagern. Ayun lang po mga kaibigan, ay kaibigan ko yan sa Misamis Occidental, talagang close ko yan. Manok Nicolas, kawatan o bugas. Joke lang yun mga kaibigan, joke lang yun. Talagang pag kaibigan mo, may mga talaga kayo, pag pinagsamahan mo na hindi mo makalimutan
Yun lang po, ito kasing ano mga kaibigan, bilang isang magmamanok mga kaibigan, marami pa tayong i-share pero ano na po, kasi araw-araw halos mga kaibigan. Ngayon ulit tayo nakapag-content kasi medyo sunod-sunod yung ulan mga kaibigan, kasi may mga bagyo, may mga low pressure, may mga ano pa, lindol pa. At saka ano, hindi natin alam kung ano nangyari sa bansa natin mga kaibigan, pero okay lang to, patuloy lang tayo sa hilig natin. Bilang isang magmamanok po, ay magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan.